Siguro naman hindi lang ako ang nakakapuna. At sa isipan nagtatanong na rin. Kung bakit palaging si Duterte ang binabatikos at pinupuna. Di ba nakakapagtaka rin? Hindi na ito halal ng tao. Wala na ito sa gobyerno. Wala na ito sa tungkulin. Ang dapat, ang pinupunan nila at deserving talaga sa mga pagkukulang, kung mayroong pagkukulang na ginagawa para sa bayan, ay yung mga binuto ng tao. Katulad ng Pangulo. O, binuto ito. Di ba kung may nakikitang pagkukulang, ito dapat ang punahin. Si Duterte kahit naman magkulang ito, ano naman ang problema? Hindi naman na ito binuto ng tao. Wala na ito sa tungkulin. Hindi na ito ang Pangulo. At kung mapapansin ninyo, walang patid na pagbira at pagbatikos. So, baka naman sabihin ninyo, paano pinakialaman niya ang Kongreso? Isang natural ng reaksyon niyo ng magulang sa kanyang anak. Nakita niya na mukhang naargabyado ito sa Kongreso. Kaya siyempre hindi niya napigilang magsalita. Pero matapos nito, hindi na dapat sana humaba pa ng humaba ang batikos dahil hindi naman na siya deserving sa batikos. Kung ano man yung pagagawin niya, anong kiber naman natin dun, hindi naman natin siya ibinuto, hindi na siya Pangulo, kahit nga barangay tanod, di wala na itong tungkulin niya. O, di ba? At ang kagulat-gulat, at sa tingin ko, kaya labis-labis ang pagkainggit at pangingimbulo ng mga walang hinto na ito sa kakasira sa Duterte. Biro mong nito lang nakalipas na araw, siya yung nangunguna sa senatorial survey na isinagawa ng Publicos Asia. Kaya nga, kung kailan mo sinisiraan yung tao, lalo itong minamahal ng taong bayan. Kaya nga dapat nag-iiba ng estratehiya itong mga maninira kay Duterte, di ba? Na kung kailan nila sinisira, lalong bumabango sa tao. Paano hindi ganun ang mangyayari? Lumalabas na paulit-ulit na nagsisinungaling sila. Katulad na lang itong ating minamahal na dating Senador De Lima. Napanood ko siya. Nagpa-interview sa press at di umano nga layaan na, pero sa katotohanan hindi pa naman talaga laya ito, kaya lang ito nakalaya at nagpiyansa, pero may isa pang kaso ito na dapat pa niyang harapin. Pero bagamat piyansa lang ang nakapagpalaya sa kanya, pero tingnan mo, talagang kitang-kita mo nag-uumapo sa kanyang dibdib ang hangarin na makaganti ka agad kay Duterte. Pero mong nagpa-interview siya, isa-isa niya lahat ng mga paninira kay Duterte sa dating Pangulo. Una yung drug on war daw na isang kabiguan lang. Pangalawa, gusto lang patayin yung mga kabataan. Pamamagitan ng drugs on war na sinulong niya. At pangatlo, ang pamimigay ng ating teritoryo sa China. At marami pa siyang mga inihilira ng mga paninira na sa akin, talagang malaki namang kasinungalingan. At sabay-sabi pa niya, tama na, gusto na. Natawa ako. Pero nung tama na, gusto na, hindi na nga ito nakaupo. Wala na ito sa tungkulin. Mabuti sana bagay na sabihin niya kung ito Pangulo pa rin at pwedeng sabihin na tama na, mag-resign ka na sa pisto mong yan dahil mali ang ginagawa mo. Wala na ito sa tungkulin para sabihin niya na tama na, husto na. O ngayon, kung meron siya talagang nakikitang pagkakasala nito na napakalaki ng atraso sa kanya, ba't hindi niya idemanda? Siya nga idinimanda o kaya nga siya nakulong. Ay hindi yung puro nag-iingay sa parati sa media. Dinidiman niya yan kung talagang napakalaki ng pagkakasala. Malay mo, makulong rin. Yun naman ang proseso, di ba? Kung talagang may pagkakasala,
ikaw makukulong din. Di, kumbaga, di nakaganti siya. Kaya para sa akin, yung ginagawa niya, parang hindi talaga kapanipaniwala. Yung mga ganitong klaseng tao, sa akin lang ito kalayaan ko magpahayag ng nasa kalooban ko. Hindi naman talaga paglilingkod o serbisyo sa bayan ang talagang hangad nito. Ang gusto lang nito, kung makakabalik ito at mananalo sa 2055 senatorial election, talagang makaganti lang. Mag, magiganti sa nagpakulong sa kanya. O di ba, nasa na serbisyo dun o paglilingkod sa bayan. Yan ang sinasabi ko. At isa pa, yung tungkol sa drugs on war, na isa lang daw kabiguan. Kaya nga lalong minamahal ng tao si Duterte at sila lalong lumalayo ang loob sa kanila, nawawala yung simpatya sa kanila. Dahil mintas nila sinisiraan yung drugs on war na kabiguan. At paulit-ulit na lumilito na nagsisinungaling sila. Dahil ang drugs on war, kahit ito sa amin, malayang probinsya to, talagang tagumpay yun. Ay ako lang mismo, ayan, ito mataas itong pisto ko. Pag ako dumudungaw dyan dati, nung hindi pa Pangulo si Duterte, basta dumilim na, nariyan naman, naka-standby. Sipsipan na ng sipsipan o kung ano yung sinisipsip. Pero tingin ko yun na yun di ba? Umuusok tapos palit-palit sila. At ako nga rin, minsan niyayap, kaya lang talagang ayaw ko sumubok ng ganyang bagay. At least nung kamag-anak ko nga nagsasabihan ko na huminto na siya ng ganyan. Dahil wala naman talagang mabuting idudulot yan. At katunayan nga niyan, nung maging Pangulo na sa Duterte, nakulong siya. Mabuti na lamang at kumbaga parang binigyan lang siya ng leksyon, 3 buwan, pinalaya na rin siya. At pagkatapos nun, kahit wala na si Duterte, tuloy na talaga siyang nagbago. Ang ibig kong sabihin, yung drug on war ni Duterte, talagang mayroong mga nakinabang. Talagang natahimik. O yung sinasabi naman ng ating mahal na senadora dati na si Dilime, sabi nga gusto lang pagpapatayin yung mga kabataan pamagitan ng drugs on war niya. Talagang ganun, kaya nga war yan. Pero, ang nasasangkot dito sa droga o yung mga ayaw magbago, yun ang talagang napapahamak dito. Kung mayroon mang nadadamay, talagang kumbaga dala na lang yun ang pangyayari. Kumbaga sagasa ng dasta lang yun. Tinatawag na collateral damage. At kumbaga kasama na sa laban yun. Kumbaga ang katulad nun na nabalitaan, isang inkwentro, tapos may hindi sinasadyang naligawan na tamaan ng bala, na hindi naman talaga yun ang target. Ay talagang paminsan-minsan may mga ganong aksidenteng nangyayari. Pero sa kabuuhan, talagang nakinabang ang tao rito. O ito, probinsya lang itong lugar ko. Tapos napapanood ko sa iba pa, na sa ibang lugar talaga nagpasalamat sila nung isulong ni Duterte ang drugs on war. Dahil talagang natahimik sa kanila. Mawala ang mga adik. O tapos sasabihin ninyo, unang mga bumabatikos kay Duterte, na isang kabiguan ng war on drugs at talagang wala namang nangyari kundi ang pumpatayin lang ang mga kabataan. O di lumilitaw na parati kayo sinungaling dahil ang katotohanan sa bawat lugar o kahit saan mang pahig ng Pilipinas, hindi naman ganyan ang nangyari. Mamamatay ka kung hindi ka magbabago. Kaya nga pinapagbago ang tao. Katulad nga nun yung kamag-anak ko, nagbago siya. O di hanggang ngayon, kahit hindi na Pangulo si Duterte, ang ganda ng takbo ng buhay niya. O, yun lang naman ang punto ng drugs on war. Yung tumino ang bansa. Ang problema, ang mga bumabatikos na ito, mukhang hindi naman talaga yung kaayusan ng bansa at ng mga mamamayan nito ang talagang mahalaga sa kanila. Kundi kung paano sila aangat at magkakaroon ng simpatya sa tao. Ang problema, magkakaroon ba kayo ng simpatya kung ganyan puro paninira naman ang nagiging paraan ninyo paglapit sa tao? Mabuti nung una na stream media lang ang nagbabalita, nagiging nalilimitahan yung mga impormasyon na nakakarating. Ngayon may social media na.
Eh, siyempre sa mga stream media, yung mga traditional na malalaking mga istasyon noon, eh, pag yung magandang bagay siyempre, hindi naman ibabalita yan ng stream media. Yung gagawin ni Duterte dahil siyempre alam naman nila kalaban niya ni Duterte mga oligarkiya, di ba? Hmm. Ano pa ibabalita yan? Ay mabuti nga't may social media kaya siguro yun ang dapat ding pansinin ng mga mahilig manira na ito. Akala nila nagtatagumpay sila sa ginagawa nilang yan. Hindi nila alam, marami nang napagkukunan ng mga tamang impormasyon ng mga tao saan man panig ng Pilipinas, saan man sulok sa panahong ito. Basta may cellphone ka, talagang makukuha mo rin. Oo, at may mga fake dyan. Pero siyempre, sa pangkalahatan, masasala mo rin talaga na maraming mga totoo. O ngayon, kung papaulit-ulitin mong sabihin ng palpak yung mga drugs na Duterte, tapos sa kabila naman nun, yung mga dinaranas ng mga tao sa kanilang mga lugar, malayo man dyan sa Maynila, eh, kabaliktaran naman, eh di, lalayo ang loob talaga sa inyo. Dahil yung mga sinasabi ninyo, lalabas na talagang kasinungalingan lang. O, iyan ang punto ko. O kaya siguro eh, nagtataka sila at lalong nangingimbulo, nagiinit ang ulo. Dahil kahit anong sira nila, kahit lahat na lang ng propaganda, yung pamumulitika na magagawa nila, ginagawa nila. Pero pag sisurvey naman, number 1 pa rin si Duterte. Ito lang siguro makapag-isip-isip na sila kung ano talagang nararapat na estratehiya. Gawa ninyo ng mabuti ang tao at babalik din ito sa inyo. Tatandaan kayo. Hindi yung gagawin ninyo stepping stone na para makarating kayo sa taas o kaya maging magkaroon ng pagmahal sa inyo ang tao sa pamagitan ng pagsira sa inyong kapwa ay mali yun. Ganun nga ang mangyayari sa inyo lalo kayong kasusuklaman ng taong bayan. Okay, napapahaba na itong aking diskusyon at malalim ng gabi rito. Napapalakas yung boses. Thank you at maligayang paso nga pala sa inyo at masaganang bagong taon sa lahat. Gusto yung pasubscribe naman ang Makatang Tambay channel na ito. Baby pang masyado. Yun lang may-ari ang hindi baby. Okay. Thank you.